Maganda ako, promise! Nako, medyo 2 beses ako nawala dahil nagtatrabaho po si Mary, kaya ngayon lang po ninyo ako nakita. At meron naman akong surprise sa inyo kasi ang guest ko napakagwapo at napakabait at may koneksyon. Kaasawa kong si Buboy Magtanggol. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Diego. Ayan. Hi, thank you for having me. After being with my dad, no, sakto na pala ko yung sa inyong dalawa. Sakto. Ayan, ganyan-ganyan siya tumawa, oh. Yeah, no, namanahan ko. Namanahan ko nga yung taon. Oo nga. Kamusta na si Diego? Happy. Next month is a big month for me. I'm turning 29. Wow. And my baby turns 1. So, ang bilis ng panahon. Sobra na. Ang bilis talaga. Bilis ng panahon. Tignan mo ako, hanggang ngayon hindi pa ako tumatangkad. That's true. Tumangkad. Akala ko tumanda. Kasi kung tumanda, hindi ka tumanda. Tumangkad. Tumangkad. Okay. Tumangkad. Anak, kamusta naman ang childhood mo? Yun na. Laking Australiano ako. We all migrated noong 2000, year 2000. So, 4 ako. Nag-5th birthday ako sa Australia na. We moved there 2000. So, very important na ang dating mo. I don't think so. I don't think so. Thank you. I'll take it as a compliment. Pero alam mo, ang husay mo pa rin magtagalog. I really had to learn. Isa doon si Erpat. Grabe, nung pagbalik ko dito, sabi niya, bago ka maging artista, matuto ka muna mag-Tagalog. Every day, Sabi niya sa akin, maglagay ka ng toothpick, magbasa ka ng comics, magbasa ka ng dyaryo ng Tagalog. Allowed. Si Dad talaga yung pasimuno talaga. Of course, nung time ng ABS ako, even sila Tita Cory, gano'n, they wanted me to really learn Tagalog. Naging dream mo ba talaga to? Nung bata ako, I saw show business. Sabi ko, pwede kong pasukan to. I don't know kung saan ako dadalhin ng showbiz. I'm doing it talaga, I'll be honest with you, for the money. Kasi syempre, saan ka nakita ng ganitong pera? I was 14, 15, nung unang inalok sa akin. So syempre, ikaw, masisilaw ka eh. Sabi ko, oh wow, nag-high school pa lang ako, pero pwede ako kumita ng medyo malaking pera. Why not? And nung pinasukan ko, at ang dami kong critics na hindi siya marunong mag-Tagalog, hindi siya magaling umarte. I took it personally na rin. Parang sabi ko, you know what? I think I need to prove myself. Na kahit hindi ko naman intention maging isang Cesar Montan, I know na if I focus on something, kaya kong gumaling. I can do better. I can prove myself na gagaling din ako. Totoo yan. Totoo. So, naging convicted na ako na, sige, ito na yung ipapursue kong career. Yeah, career. So, the rest is history. Nandito ako ngayon. Oo, natutuwa ako, anak. Natutuwa ako sa nakikita ko dahil nung nakita ko si Diego, ganyan na siya kalaki. Baby pa. Oo, baby ka pa talaga. And now I have a baby. Ngayon, you have a baby na. Di ba? Nakakagulat. Pero hindi, ganun talaga. Tanong feeling na anak ka ni Buboy. Di ba parang ang hirap din, di ba? Sinasama ka ba niya pag nagtitaping siya? No, kasi matigas ulo ko noon, nung bata ko. I would tell him, I'd say, Dad, etong time na to nakatira pa ako sa kanya. Sabi ko, Dad, sama naman ako sa shooting para makita ko kung ano yung nangyayari. Ito yung hindi pa ako nag-artista, like second year high school. Nagigising siya na maaga, kinabukasan, Sabado. O ano, sasama ka ba sa akin? Mas pipiliin kong matulog. Dad, wag na. Tamad pa ako nun, bata pa eh. Hindi kasi hindi ka pa na nabobombard ng mga salita. Pag ganito ka, kikita ka ng ganyan. Yun. Pag ganito ka, kikita ka ng ganyan. Yung gano'n. Wala pang gano'n. Wala pa. So, noong mga time na yun, hindi ako sumasama. So, never ko siyang nakita sa taping until nagsama kami sa isang project, which is Man with Sam Pinto. Sam Pinto yung leading lady niya. Pero wala, very minor role lang ako. Tapos, yung big deal na, yung Made in Malacanang. Okay. Doon ko nakita yung process niya, paano niya inaaral yung script, anong ginagawa niya, paano siya alam mo may mga artista, method si Dad method acting. May mga artista na hindi ka nakakausapin kasi in character na sila. So pinagmamasdan ko lang siya, ano bang style ng ginagawa niya for his method, ano bang process, anong steps ang ginagawa niya para in character. As I could see, na paunti-unti, sabi ko, kamukha na niya si Fem, si the late President Ferdinand Marcos. Kamukha na niya. Oo. Yung parang sa sobrang ginagaya niya, nagulat ako, wow! Ganun siya kagaling. So doon ko nakita yung husay talaga niya. Mahusay talaga yung tatay mo. I cannot deny. Esther! Diba yung sinabi ko? Diyos ko, Buboy, I love you. Alam mo yan. Diba? Everyone tells me, they always say, Diego, gawa ka ng parang kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Sabi ko, I don't think
kaya namin ulitin or wala na, forever sa inyo na yun. That will be a masterpiece that can never be, ano na. Hindi, tsaka sinasabi sa kanya, namimiss mo ako, no? Nakita ko. Naku, Mary, hindi lang. Sobra kitang namiss. Sobra. Sa vlog nyo, ilang beses ka hinalikan? Ang dami, di ba? Love na love ni Dad. Oo. Gusto ko lang na, higupin niya ako. Parang kape. Sabi, it goes to show talaga na yung bond yung dalawa sobrang solid. Oo. Which is, it's really nice. That's cute. Nakakatuwa, di ba? Anak, sana maka-experience ka rin ng gano'n sa career mo. Yeah, Kasi I you hope will so. be one of the happiest person. Kasi pag maganda yung chemistry niyo, patok yun, sigurado. Anong advice mo sa parents mo about sa showbiz? Advice ng parents ko sa akin. You know, mama was talagang siya yung nagsusupport sa akin noon. Nung mga panahon na kakapasok ko lang sa showbiz. Nagbibigay sila ng payo. Kasi nung time na to, nakaalis na ako kay Dad. I was living with Tita Bing. I love you, Tita Bing. She took care of me for the longest time. Yeah, 3rd year high school, 4th year high school. Napakabait kasi ng babaeng mo. I love Tita Sobra Bing. din niya si Bing. So parang tinake in kami ni Tita Bing kasama si Mama. Nagbibigay sila ng payo, silang dalawa. Even Tita Jano, magkapitbahay naman sila. They never really gave me like parang yung hardcore na rules na these are the do's and these are the don'ts. Parang they wanted me to also find my own path kung saan ako babagay. Tama. Hindi naman ako lumaki na sumasayaw. Hindi rin ako lumalaki na nagkakaraoke sa Australia kasi hindi naman uso ang karaoke. So hindi ako kumakanta. Dito na, only in the Dito, Philippines. yes. Alam mo yung pag may gathering kami magkakapamilya, bakit lahat ng tao sobrang talented? Marunong diba? sumayaw, marunong kumanta. Kaya ikaw, sigurado magaling ka din. Well, getting Kasi sa better. nanay mo magaling, tatay mo magaling din. Ano pa yun? Gitarista pa si gitarista Dad. pa yan. Galing-galing kumanta. So, sa acting na lang ako, babawi. Sa acting na lang. Yan, promise mo sa akin. Yun, totoo po Promise yun. yan. Promise po yun, Nay. O ngayon, anak, kumusta naman ang showbiz para sa'yo? Wow, that's a good question. Alam mo, yung isang araw po, nag-press con kami for yung bago kong pelikula, kasama ni Colleen, yung isang gabi. Nang umupo ako doon, dumaan nga sa isip ko. Sabi, I really thought na gusto ko pa ba yung ginagawa ko? Is this really for me? Or am I at that point na naman na medyo nababurnt out? Kasi nangyayari po yun no? Nangyayari yun. Nababurnt out ka eh. Which I'm sure sa mga viewers, sasabihin nila ang arte naman ito. Hindi nila naintindihan kasi na hindi lang naman pag-arte lang. It's Diba? not. It's a 24-hour job. Yes. And ang sakop ng ginagawa natin, ang isip mo, ang dibdib mo, ang puso mo, di ba? Everything. Lahat umaandar. Everything. Hindi lang isa ang nagsasacrifice, kundi yung buong ikaw. Totoo. Hindi nila alam yun. That's Kasi hindi naman sila artista. yun. I don't think na everyone will even understand yung mga nangyayari behind the scenes. Okay. Yung naririnig nyo sa social media, yung mga nababasa nyo sa mga blind item. Kalahati lang yun, totoo. Hindi nyo pa alam yung other side. Which tayo na nasa industry, alam natin yun eh. Alam natin yun. At meron tayong mga salita kung minsan na kung alam nyo lang. Yun. Diba? Pero May ganon. we can't tell them. We can't let them know. And we can't complain either. Hindi pwede. So yung tanong mo, Nay, how do I feel about it? I'm so grateful na tinanggap ako sa mundong showbiz. But there are times din na naiisip ko, sana nga nag-aral na lang ako for a little bit longer, which is what Dad wanted eh. Mag-aral ka muna. Napakabait naman ang nakagaya mo. Napakabait mo naman. Sakto lang. I don't think everyone will agree. I have my enemies also. Pero thank you, Nay. I Pero appreciate you're so that. mabait, anak. I appreciate that. You have a good heart. I know, I can see that. I can sense that. Paano mo, anak, yung mga drama dito sa showbiz, paano mo hinahandle yung mga intriga, yung mga gano'n? Ang hirap kasi dito sa showbiz, lahat ng nakikita, Kilos, lahat kilos at galaw mo, lahat. Kasi may media na, di ba? I stopped caring. Sa totoo lang. I know, hindi ako yung isang artista na sobrang laki yung fan base. Hindi ako yung sumikat kagaya ng mga ibang kasabayan ko. Nung prime ko, nothing compared to yung prime nyo ni Dad, yung mga naabot niyong. I'm still hoping maybe someday maabot ko siya. Pero I stopped caring na. But you know what? I know you pray. But you know, I'll tell you, you pray harder. And you will really get what you want. And God will really show it to you na para dito ka, anak. Law of attraction. Yes. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Harder pa, harder. Pray harder. Anong pinagkaiba ng Diego noon at Diego ngayon? I went through a lot. Dami kong pinagdaanan. Nasaan na hindi naman
ayoko naman sabihin na kailangan mo dumaan sa pinagdaanan ko para mag-mature. Lahat ng tao may pinagdaanan. Yun At na. kanya-kanya, meron lang mga twist. Yun. Ganon. Iba-iba lang ng Oo. konti yung story. Tsaka yung mga casting nagbabago. Yun, that's it. Iba lang. That's it. Tama. Pero, ayun, I had to learn the hard way with a few things in life na totoo talaga yun. And hindi ko siya madi-deny. I'm not proud of the decisions, but I'm proud that I was able to go through it and come out on top pa rin. Correct. It's your mindset naman at the end of the day Tama yun. Kanina when I said na I stopped caring, I didn't mean that in a negative way. I wish from the beginning, nung nagsimula pa lang ako sa showbiz, lahat ng nagawa ko puro tama. And the thing is, hindi I made some mistakes. But that's okay. Yeah. You're a human being. Tama. People make we all make mistakes. Yes. So it's just, the comeback always has to be better, has to be stronger. This time around, hindi ako nagmamadali. Alam ko na progress, although slow, is still progress. We can wait, di ba? But when God is there and He wants to change everything, good luck sa inyo. That's Ganon. true. That's true. Isang gabi, kwentuhan mo ako. Okay, ito na yun. Ayun na ba yung nagkikita mo kami sa akin? Yes, Naim. First of all, I'm sure you've worked with Ricky Lee, our national yes. artist. Oo. So this story is written by Ricky Lee and then directed by Direk Mac Alejandre. Oh, I know him also. Yun. So kaibigan na ni Erpat. So coming into this movie, I knew it wasn't gonna be easy. Alam ko magiging mahirap at mabigat na drama siya. We only had 8 days to shoot, but nairaos namin ni Colleen, and sana we gave justice to panunulat ni Ricky Lee. And You're very lucky, ha? yeah, I know. Oo. Sobra. So the story is about two people na everything transpires within one night, kaya isang gabi, within 12 hours. Okay. Malalaman namin na ang buhay pala namin ay sobrang intertwined. This movie involves a lot of sensual scenes. Okay. Which we were very, like, direct, pwede ba namin bawasan ng onte to? Originally kasi it was written for Viva Max. Di naman Viva Max. I know. Okay. Kasi I wasn't sure. I know. Okay. So, originally it was written for Viva Max. Ang dami talagang sensual scenes. Sabi ko, direct, baka we can tone it down a little bit. Okay, sige. Pero nandun pa rin yung essence of the movie. I actually really like the ending of the movie, the ending of the film. Okay, I'm excited to see. No, hindi din. Hindi talaga. Kasi gusto ko panoorin Yes, yung sige. pelikula mo. Sige. I'm also excited to see na I wonder kung magustuhan ng tao yung acting namin dalawa ni Colleen. I really hope we gave it justice. Alam mo, there's only one thing to do, pray. That's it. And lift it all up to you, God. Yes. And I'll surrender everything to you, Father God, diba? Do you believe na nothing is all about you? Ako kasi, maraming mga tao na ako nakausap sa buhay ko. Na, alam mo naman si Lola Mary, di ba matagal na sa industry, 53 years na ako dito. Wow. Sabi ko nga, meron kasi mga tao, pag kinakausap mo, sila lang ang nagsasabi, I'm a good listener too. And doon ko nasasabi, oops, pag nagkukwento, hindi naman laging masama ang showbiz. Alam mo, kung minsan, nakakataon lang. Minsan natitira ka ng mga ganito. Ako naman, lagi ako natitira din. O natitira na minsan masakit para sa'yo, di ba? Yeah. Dahil, kunyari, about sa pamilya mo, Oh. about sa nanay mo, sa tatay, yung mga ganon. Sana, yung mga nambabash, sana i-consider naman nila minsan sana na may mga pinagdadaanan din tayo. Yeah, tao lang din. Tao lang din, kagaya nila. That's really Yun lang naman ang ano ko, ang nakikipagtabi-tabi po sa inyong lahat. Parang ganon. Huwag naman masyado kasi pare-pareho lang tayong tao. Na kung kayo yung nasa sitwasyon namin, ayaw nyo rin siguro na pinag-uusapan ng buhay nyo na privado. Diba? Ayun, thank you po sa pakikinig dyan sa part na yan. Usapang pamilya naman tayo, anak. Okay, Sobrang close na close kayo ng mga kapatid mo, diba? Yes. At saka, paano ka bilang kuya sa kanila? Sometimes I feel like I'm overprotective, pero at the same time, BI din ako. Kasi I'm sure they watched me grow up and then they saw yung lahat ng mga kalokohan na ginawa ko. They're very westernized Kahit dito sila lumaki, mga taga-Lasal. Yung isa, si Cheska, she just passed Ateneo. They're so smart.
Oo. Ba't hindi ko namanahan yung yung academic smart sa kanila? Mas street smart ako eh, hindi academics. Hindi ako sa tatay mo. Parang ganun nga eh. Yes, Parang ganyan ang tatay mo. Mabubuhay ka ba kung hindi ka street smart? True. Kailangan natin alamin ang mga bagay-bagay na Totoo. ang tawag doon ay realidad. Yes. So, Hindi ba? yung academic smart, namanahan kay Tita Shine. Oo. Siguro. But si mom is very smart. Ay, oo, your mom is very smart. Ano lang, matigas ulo lang talaga. Lahat tayo matigas ang ulo. Totoo. School Hindi bukol ba? ako nung time na yun eh. School. Yeah. School bukol. Yeah. So, with my sisters, I love them to death. I try not to be super protective na because they're all of age. They're all 18 and above already. Nasa States sila ngayon. Kasama si Dad. Wala ako. Because nagpo-promote tayo ng movie. May mga work pa akong kailangan gawin. And I can't leave. So, it's okay. I mean, sabi ko naman sa kanila, bawi ako. Sabi ko, pag 21 na yung youngest, tsaka tayo mag-States. Oo. Para at least, kasi sabi ko, I can't bring you anywhere. Doon, sobrang strict sila sa ID if underage. 21 kasi yung legal age doon. Sabi ko, tsaka na tayo. Alam mo, meron akong ganyang napasukan nung araw nung ginagawa ko yung Pepe and Pilar. Ayaw kong papasukin kasi sabi ko, why? Because you're underage. Oh, you wanna see my passport? They doesn't believe na ako ganun ang Kasi edad yung bata ko. na, Sabi nakita ko, here's my passport. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lahat ng tono yata ng oh my God, narinig ko na. Dahil hindi siya makapaniwalang ako yung nasa picture, pero kumukha ko talaga yung mukha ko. Yeah. Tapos sabi niya, ito, edad mo, parang ka ng 16. Asians, tita. Oo, swerte tayo. Yes, yes. Anak, anong advice mo sa kanila sa mga nadinaanan mo? I don't think I need to give them advice, Nay, kasi matalino sila. Unang-una, the way that Tita Shine raised them, sa nakikita ko, si Butching, si Angelina yung eldest amongst the three eh. Matalino. Magaling sa pera. Magaling siya maghawak ng pera. Hindi siya nagwawaldas ng pera. Hindi siya pabaya. Actually, this goes for the three of them. What I see sa kanilang tatlo, they're very intelligent, academically, street smart, in good schools. So, at their young age pa lang, I know that they're gonna do better than me. Sa edad pa lang nila, alam ko na malayo ang mararating nila. So, anong payong mabibigay ko? Huwag mo lang gayahin si Kuya. Yun lang. When I was their age, kasi nung time na yun, wala akong pake eh. Yeah, I said this in the last interview I did. Sabi ko, bata pa ako noon. Ang pagtanggap ng tao, ang pagkaintindi ng tao, nung sinabi ko bata, they're all like, bata? 21? Bata ka pa rin ba sa 21? Batang isip ka eh. Oo, bata pa rin yun. For me, ako bilang ganitong edad ko, bilang nakakatanda, alam ko na yung 21. Baby pa yun. Baby pa yun. Baby pa yun. But sa nakikita ko with my sisters, hindi. They're all very mature na. Talaga? They're all very mature. They're all very smart. Ang liliit lang nila kasi nung nakita ko sila parang delayed na ako. I know. That's why when I see them, I'm like, wow, I'm getting old. Kamusta naman ang tatay mo, si Buboy? Okay na okay daw kayo ngayon, di ba? Yes. Pinagmamalaki ka sa akin. I love my dad. Natutuwa ako. Happy. Boy talaga ba yan? Hindi etching yan. Sabi niya, Mary, paano may etching to? Sabi niya sa akin. So sabi ko, naku, natutuwa ako sa'yo ha. Sabi ko, lalalab kita lalo. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayan ang gusto kong mangyari noon pa. It took a while. Oo, pero at least nangyari pa din. Hindi ba, anak? If ako, isipin ko, if I had a kid like me, na sobrang tigas ulo, mahihirapan din akong... Matigas ba ulo mo? When I met my dad, oo eh. Sobra. Fresh from Australia ako nun eh. So yung mentality ko, sobrang iba pa. So siguro, syempre, because action star din si Dad, nagka-clash kami. Parang feeling alpha ako nung time na yon. Eto, alpha talaga. Clash talaga. Oo, liyo yan si Buboy, di ba? Hindi bagay. Hindi kami na magkasundo. Tingnan mo, sa panahon ngayon, di ba silang umintindi? Ikaw, di ba? Hindi yung matanda. Ito yung matanda na siya, dapat siya nag-iintindi. Ako din, ganun din. Sino ba ang umiintindi? Naintindihan din ako ng mga anak ko. Kaya, minsan baliktad na eh, di ba? Dahil sa advance na ang pag-iisip ng mga millennials at kung ano-ano pang tawag sa mga bata ngayon. Mga Gen Z. Oo, yung mga Gen Z. Mamaya matingger sila yan. Di ba? Kaya ako ang gusto ko, Voltes 5. Anong ginagawa niyo together? Masama kayo ni Buboy. Well, sa ngayon, hindi na kami. Nag-workout pa rin kami. Pero hindi na. He wants me to learn golf. Ako naman, still not my thing. I'm still in love with basketball. Ang alam ko lang, Tong Eats. Tsaka Pwede rin. Pusoy Dos. Pusoy Dos or Pusoy. Or Pusoy Straight, di ba? Yung gano'n. Paano? Pinagtatawanan niya ako kasi. JM, tigilan mo na ako.
Paano ba siya maging lolo? My God, lolo ka na, boy. Lolo na siya. Kaya ka pala napapalot kasi may lolo ka na pala. Ikaw, hindi mo naman Dad, sinasabi. hindi ako yun, ha? Ako yun. Si Dad, kay Ate Angela has 3 kids na. So, for a while na siyang lolo. Kumbaga, I'm the second na of his kids to have a kid. So, paano siya? Gusto niya nakawin si Hailey. Ah? Simple lang naman pala. Oo, ganun Oo, siya. ganun In love siya kay Hailey. Sabi niya, Diego, patulugin mo si Hailey dito, ha. Sabi ko, Dad. Ano yun? Stop toy? Yun nga eh. Oo, di ba? Sana sinabi mo, ano yun? Stop toy? At saka nagsaselos ako, Nay. Ewan ko kung nakwento ko na to sa huling interview ko. Nagkasakit ako. I came down with a really bad case of fever. Nang hindi ko alam, parang first day ko pa lang. Binisita ko yung baby ko. Nahawa siya. Tinawagan niya ako, Diego, ba't mo pinuntahan yung anak mo na may sakit ka? Alam mo may sakit ka? Sabi ko, Dad, wait lang, hindi ko alam na may sakit ako nung time na yun. The next day, nagkasakit ako, pinacheck ko si Hailey, meron na rin siyang lagnat. Awang-awa ako sa apo ko. Kasi ang sama ng sabi ko, Dad, sa akin, hindi ka naaawa. Wala kang natin. Wala na. Kasi ang totoo daw, iba daw yung apo kaysa sa anak. Oo nga, pero okay na yun. Spoil niya si Hailey, go! Ano daw ang advice niya bilang tatay? Anong advice mo bilang tatay ka na ngayon? Alam mo na yung pakiramdam ng may isang angel kayong kasama. Di ba? Sa totoo lang, Dad is really the type of parent na to let you figure it out on your own. Ang tanong niya sa akin is finances. So, alamin niya, are you financially stable? Magkano yung kaya mo? Are you liquid? Kung magka-something si baby, magka-problema ka, are you capable of expenses? So, yes, Dad. Okay naman lahat. Okay, ikaw na bahala. I think kasi the way my dad grew up, laking Santa Ana. So he grew up very tough. Alam mo yun? So even the way he raised me, he let me learn from my mistakes. Correct. So I think he also now knows na the way I'm gonna raise my baby, coming from what I've learned na, alam niya na kaya ko. Wala kang Santa Ana boy ang si Buboy, no? Yeah. Kaya yung nagnanakaw doon sa ABS, talaga naman kinuweryohan ni hawak ni Buboy dito. Talaga sabi ng mama nyo, Kuya, maawa na po kayo sa akin. Hawak pa lang yun ni Buboy, ha? Hindi pa hawak pa lang yun, ha? Ang galing nga ni Dad, pupunta lang ako sa bahay. Alam ko, pumunta ka rito para manghingi ng pera. Ano ang akala mo? Hindi ko alam yan. Ganun ka si Dad. Ang galing, di ba? Alam ko. Ang galing ni Buboy Kung dyan. ano yung reason kung ba't ako pupunta sa kanya, kasi hindi niya ako bibigyan. Bahala ka dyan. So now, my understanding is I think everything that's worth having has to be earned. Yan yung parang understand niya sa akin. Hindi ako pwede pumunta sa kanya, Dad, pa yung pera. And that's the truth. Never ako pumunta sa kanya, Dad, pa yung pera. No. Hindi. Iba si Buboy, disciplinarian yun. Pag-usapan naman natin ang baby. Okay. Anong unang reaction mo na? Tanong nalaman mong magiging tatay ka na? I was super excited. I still remember the morning na Alexis told me na she's gonna take the test kasi sabi niya, parang it's been 2-3 weeks delayed na siya. Test siya. I think ilang klaseng brand ang binili namin. Tapos dalawa. Yung positive or negative, yes, di ba? Ilang beses namin chinek. Parang 5 positive na kami. Adi happy kami. Yay. Ito na. It's hindi siya all of a sudden eh. Dahan-dahan siya until lumaki na yung tiyan. Until lumipad na kami ng Australia. Until eto na, in labor na. Until nakita ko na. Okay. Until yung unang beses na natulog siya. Yung first night ni Hailey na umuwi sa bahay ni Mama sa Australia, hindi siya matulog, hindi siya makatulog. Iyak. Kailangan yung nanay. Hindi nga eh. Ang first night, ako ang katabi niya matulog. Which is bawal na dapat nasa cot lang siya eh. Yan ang turo ng Australia. I don't know kung same yun dito sa Pinas. Hindi, iba dito eh. Bawal kasi, ang madalas daw nangyayari, nahihigaan ng accidental. Totoo so it could cause yun. Ayaw tumigil. May ganyan, nabasa ko na may gano'n. May ganun daw nangyayari. Nahihigaan. So, ang ginawa ko, I just put a lot of pillows next to me para hindi siya gagalaw. So, katabi ko siya matulog. The very first, may picture later, I'll show you. The very first night, she slept next to me. Kasi si Mama, pagod na pagod. Plaka si Mami. So, nakakaloka. Yeah. It wasn't parang isang event, bigla ko naramdaman. Paunti-unti. Until now. Kasi nagsasalita na. Dada and Papa.
Si Alexis, say mama. Papa! Gagano'n pa. Papa pa rin ng papa. Yan lang yung sinasabi niya, papa. Nagbababal na siya eh. Alam mo, daddy's little girl siya. Yeah. Titingin siya sa amin dalawa. Titingin kay Lex, titingin sa akin. Pupunta sa akin. Palalo ka na naman. Kawawa si Lex. Kaya, Kawawa. sabi ko sa'yo, isipin mo, kung ang batang yan ay, let's say, mga 12, 13, 14, mga ganyan. Tapos may boyfriend na. Oh my God. Yan ang isipin mo, anak. Ayoko isipin. Ay, pwede bang huwag ko muna isipin yun? Huwag muna. Pero, kailangan mo paghandaan. Anak, di ba syempre dahil tatay ka na ngayon? Ano mga natutunan mo? O yung naging eye-opener sa'yo, yung gano'n. Can I be very frank with you, Nay? Yes, anak. Realistically, money is a big factor talaga when raising a family. Right now, nag-work naman si Lex, pero all expenses are on me. Everything's on me. So I feel a lot of pressure na parang, what if I can't provide? What if mawalan ako ng work? What if something bad happens to me? I'm avoiding also yung mga unhealthy things in life. I'm not saying anghel na ako ngayon. Pero kagaya sa dati, kung may mag-aaya na inuman, gano'n. As much as possible, brother, sorry, I cannot. Because I need to have a sharp mind. I need to stay fit. After this, my gym is hype. It's in Rob Mag. It's just here also. I'm just gonna go around the corner and go to the gym. Kaya hindi pa ako kumakain. So I'm taking care of myself na. I'm afraid na if something happens to me, when am I gonna leave her? I've invested in so many businesses in the past 6 months na gusto ko in 5 years, you know? Tama yun. Meron na akong makakuha. And what if showbiz forgets about Diego Loizaga? What if, you know, I fall off the map again? Anong wish mo para sa baby girl mo? Siyempre, tsaka sa sarili mo. Ganun type. Alam mo, nalalagot ako dito lagi. Kasi pinangako ko na I'll give her the life that I never had. Hindi naman ako laking silver spoon eh. Everything that we have now, we work for. We work hard for. Akala ng tao na, laking Australia ka naman, mayaman. Kaya hindi ako laking mayaman. Hindi porket na lumaki ako sa, okay, sige, first world country siya. Ang baon ko $1, $2, maximum $5. What's that? 50 pesos, 100 pesos. Yeah, I know there's gonna be some viewers there who's gonna say, malaki na yung 50 pesos, malaki na yung 100. Just to get on the bus, to get to school, yung baon mo for the day, mahirap yun. Public school lang din naman ako sa Australia. Ang wish ko lang kay Hailey is hindi niya kailangan maranasan yung ganong hirap. Ang dami rin kasing gulo na people don't know about na pinagdaanan ko rin sa Australia. I don't want her to experience that. Gusto ko lang mas, maybe a little silver spoon si Hailey ng onte. Alam mo, may protected naman ng onte. Ngayon, nagagamit ni Alexis to. Sabi niya, di ba sabi mo you wanna give her the life you never had? Ang first birthday niya, nakita ko yung bill. First birthday pa lang to Oo. Sabi ko, oh my God. Sabi mo, first birthday, ito lang bill natin. Bakit ganito? Hindi naman natin binili yung Parang debut na to. Oo. Ano ka po yung movie mo? Okay, sige. So, once again, ang pamagat ng pelikula ay Isang Gabi. It's starring myself and Colleen Garcia. Directed by Direk Mac Alejandre. And our national artist, written by our national artist, Ricky Lee. And it's about a story of two people whose lives are intertwined. It is, may pagka-romance siya, pero suspense din po siya. I promise you, I'll be honest, I'll be very, very honest, Nay. Nung una, sinabi ko kay Direk Mac, I'm not into romantic movies. Pag ako nanonood ng Netflix, ayoko ng mga romance. So this movie naman, Nay, I can say after seeing the entirety of the film, hindi lang siya yung parang romance ng movie. Meron siyang aspect na, for me, papanoorin ko to. Kung ito nasa pagpipilian ko sa Viva One, papanoorin ko siya. Gusto ko lang magpasalamat since dahil sa Greyhound Cafe, hindi to mabubuo. Totoo yan. Kaya gusto ko rin pong magpasalamat sa Greyhound Cafe dahil po napakabait din yung lahat, ang inyong staff, ang ganyan. Sarap ng kape. Ang sarap po ng pagkain nila dito. Kaya kayo ho ng mga nanonood, baka gusto nyo mag-drop by dito at makakain para matikman nyo. Robinson's Magnolia. Yes, sa may Robinson's Magnolia. Ayan, Ana, thank you so much for today. Yes, thank you also. And sa uulitin, yes, pag gusto mo lang pakita yung mukha ng baby, yes, kay Inay una ha. Okay, actually, promise. May surprise ako para sa'yo. Oh? Okay. Still rolling? Okay, wait lang. 1 second. Okay, 1 second. okay. 1 second.
Ito na, mag-showbiz ka na. Anak, kalik ka. Ano, darling. Darling. Dito ka humarap. girl. Yan, dyan ka humarap. Wow. 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 Oh, baby. Hello. Huh? Beautiful. Alam mo, nung bagong labas to, kamukha ni tatay. Sabi ko, abot hanggang apo, kamukha mo pa rin. Nakakainis. Di ba? Nakakainis. Baby. Sino lolo mo? Sino lolo mo? Sabihin mo nga sa world kung sino ang lolo mo. Wala. Lasa lang yan. That's it. Sabi niya, ngek. Ngik. Tapos Walang natawa. lasa. Ngik. Ang bait-bait naman ng baby na yan. At syempre, mga Okay. kaibigan, andito na po ang baby niya. Napakaganda. Thank you Thank you, again. anak. Nice. Very, Thank you for very having much. Andito na po lahat. Nakasulat pa kung anong pwede niyo gawin. Bukod sa push the button. Okay. Maraming salamat. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.